Ibati ni Ginoong Hesus, niahanang lugar sa Gethsemane, nga before siya gitaharal no sa hukmanan, before siya gihukman o gilansang sa krus. Nga before that, grabe ang struggle. Grabe ang nakaingon ko nga kung doon na tayo mga struggles nga kaka-encounter sa kinabuhi, sa padayon natong pagkinabuhing Kristohanon, wala ra gyud kumingking sa gibati ni Ginoong Hesus sa Gethsemane. No? Pero usay moingon ta nga, Lord, usay pagani mangutana ta nganong gibiyaan man ko. Naa pa ba ka, Lord? Naa pa ba ka? Kay murag dili na nako ka makaptan, murag dili na nako ka mabati. No? In times of trouble, in times of problem, in times of persecution, no? Sa mga pagsulay, usay ingon ana ang panggawa sa atong mga ngabil, pero kung atong makita lang yun, no? Kung atong makita lang yun, kung unsa ang gibahati ni Ginoong Hesus during that time, makaingon yun ka nga, laka Lord, wala naman na yun sa kumingking ni ang akong naagian karon nga kalisdanan o pagsulay. Atong tanaon diha sa Mark chapter 14, start sa 32. Paingon sa verse 41. O 42 di ay. 32 to 42. Atong dunganan og basa kung naa tay mga Biblia. Ingon din ha. Then they came to a place which was named Gethsemane. And he said to his disciples, "Sit here while I pray." Tingnan niya yung mga disciple, no? Lingkod mo diri, mintras mag-ampo ko dito sa unahan. And he took Peter, James, and John with him, and he began to be troubled in deeply distress. Yang gidala ang tulo niya ka-disciples, ang tulo niya ka mga apostolis, si Pedro, si Juan, o si Santiago. Nagsugod, nagkabugat, no? Kasugod, nagkahasol ang iyang kasing-kasing. No? Nagsugod na, deeply distressed. Sa 34, then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch." Sa 35, he went a little farther and fell on the ground. Nakita gyud ako sa video nga, ni hapa gyud si Ginoong Hesus sa yuta. Ito, maglisod ta ana, no? Then he fell to the ground. And he said, niadto siya sa unahan gamay, unya dayon, he fell to the ground and prayed that if it were be possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will." Then he came and found them sleeping and said to Peter, "Simon, are you sleeping? Could you not watch 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak." Again he went away and prayed and spoke the same words. And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy, and they did not know what to answer him. Then he came the third time and said to them, "Are you still sleeping and resting? It is enough. The hour has come. Behold, the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Rise up, let us go. See, my prayer is at hand." Gethsemane is a place of, it is a place full of olive oil, olive trees. No? Kay ang kahulugan gani sa Gethsemane, kita naaw na ko, nga olive oil press. Meaning, tungod sa kadaghan kay sa olive trees, anang lugar sa Gethsemane, diha ka-produce ang klase-klase nga mga oil nga grabe kaayo grabe ang resources nga gakakuha diha sa Gethsemane, no? Dayon it is a place wherein diha ang mga ang mga apostoles o si Jesus before sa nahitabo nga last hour nga kanang event, pirmi na sila anahaan ng Gethsemane tungod kay every time mo visit sila sa Jerusalem, diya sila ga-rest.
Diha sila gaanha, unya mo pahulay, magpasilong kay because ang olive tree manggod kanang labong siya ba. Unya kana kuno nga klase sa kahoy kanang olive, dili na siya kakamatay. In fact, there are a lot of trees, olive trees there in Gethsemane nga 2,000 years na ang edad, 2,000 kapin ang edad nga gwapo gid kaay sa nga tanan. Kanara nga klase sa kahoy nga dili kakamatay. Nga bisan pa og mabali siya, bisan pagputlon siya, padayon gihapon siya nga mapuhi. Napay mga tanong gakakita nato ana karon nga gakaputol na buhi lang gihapon. Ana, mauna siya ang nature sa olive tree no nga dili siya gakamatay bisan pagputlon o mapukan siya, ana matumbas, kuan ligon siya nga dili gid siya gakakuan. Dayon nganong gi-choose ni Ginoong Hesus nga diha siya sa Gethsemane. There are a lot of significance diya sa mao nga olive tree nga gi-choose gyud ni Ginoong Hesus nga diha siya anang lugara muhimo og last niya nga murag farewell sa iyang ginabuhi diri sa kalibutan. In fact, sa panahon nga after sila naghimo og last supper nila, diha si Ginoong Hesus naghimo sa katapusan niya nga prayer before siya itaral, before siya ilansang, before siya patyon, before siya ilansang sa krus. Makita nato nga grabe daghan kaayo significance ang maong Gethsemane. Og diha si Ginoong Hesus nga pagsulod nila sa Gethsemane, kalit lang nga gibati siya og kay tungod siguro kay ang sensitivity because during that time kabalo kita nga Jesus Christ is 100% man and also at the same time 100% God. So diha sa Gethsemane tigula ang iyang feeling kana bitang pagbati nga tawhanon nga murag medyo siya nahadlok. Medyo siya na trouble, na distress, no? Nga nakita niya ang mahitabo na kaning luiban siya ni Judas, dayon itaral na dahin siya dito kang Kaypas. Nakita na niya nga maabot gyud ang punto nga patyon gyud siya, ilansang gyud siya sa cross. That's why he was troubled. Nga magkita na gani nato dinhi, ngayon siya nga my soul, ingon siya. Then he said to them, ginan niyang mga apostoles nga my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Doon na ba'y panahon mga igsoon sa atong kinabuhi nga gadangat nga dili na nato masabot ang kahimtang nato sa mga taliwala sa mga problema, kasakitan, balatian, unsa pa man nga klase nga mga difficulties in life nga mabati nato na nga murag kamatsunon na ta murag even to death. Ingon din niyo even to death nga murag matay na sa klase sa kaguol, klase sa klase sa kasakitan nga gibati na ko karon nga murag halos mamatay na ko nga murag halos dili na ko kaginawa. Niabot na bata sa ingon ana nga point mga ison. Murag alisod na tag ginawa tungod sa kasakit nga gibati nato. No? Muna yung gipahati ni Ginoong Hesus, siya, my soul is exceedingly sorrowful even to death. Yun siya, but stay here and watch. Then he went a little farther and fell on the ground and prayed. At din siya, iabot yun ang point, kinain siya nga, amahan ko kung pwede, palabay lang ning kupa sa kasakitan. One of the significance of Gethsemane is cup of suffering. Cup of suffering. No? So, nevertheless, not what I will, but what your will. So, pag humanya og pray, kabalo ba nga katulo siya ni adto sa iyang mga disipulo. O nakakaplagan gid niya nga hinanok ay tulog ang iyang mga disciples or iyang mga apostles. Ang iyang expectation, it was then during the time that he needed support. That he needed moral support. Mao na nga mga panahon nga nanginahanglan siya suporta. But it was then also, kawala gid siya nakita nga suporta sa iyang mga apostoles kay nangatulog ginoon sila. No? In spite of the fact nga naghangyo siya nga stay here and watch. Ang bot pasabot mga igsoon nga dire mo, bilin mo dire, stay here, pagpundo mo dire, unya pagampo. Stay here and watch and pray. Ana ambot
pasabot ni Ginoong Hesus, pero unsa himo sa mga apostoles, nangatulog sila nga igsuon. Hinanok kaayong nangatulog. Nga kung unsa-unta nga panahon, nga kinahanglan nila suportahan ang ilang teacher, ang ilang magtutudlo. Maunta nga panahon nga kinahanglan, mauna ning panahon nga suportahan nila ang ilang Lord and Master. Pero grabing hinanok kakatulog nila. 3 times nga nibalik si Ginoong Hesus ug nakaplagan niya nga nangatulog. And take note, 3 times also, gagibalik-balik niya ang iyang prayer. Nga, Father, kung mahimo, ipalabay ning kupa sa kasakitan. Katulo na niya gipray. Katulo po siya nibalik ato siya mga apostoles ug nagingon nga, are you still sleeping? Ana siya? Then he came and found them sleeping and said to Peter, Simon, are you sleeping? Could you not watch 1 hour? Sa other version, can you not tarry with me with just 1 hour? Dili pa mo maka-join nako sa mga pag-ampo sa isa lang ka oras. Nana si Ginoong Hesus. Because it was during the time that prayer is the most important to do. Pinaka-importante kaayo ang mga pag-ampo na angayan himuon ana nga panahon. Amen. But many times sa atong Christian life, kung kanus-an nung unta nang ginahanglan o support sa prayer, mao pa hinuon ang panahon na nga mabati nato ang walay support sa prayer. Nagakabati nato. Inaana, kung kita kaha si Ginoong Hesus, usa kay pation nimo. Grabe no, sakit na gani kaayo, palandungon, nga mo undergo ka niya anang kupa sa kasakitan. Wala pa kay makita ang suporta sa imong isipan. Sakit kaayo, palandungon na. Again, he went away and prayed and spoke the same words. And when he returned, he found them asleep again. For their eyes were heavy, and they did not know what to answer him. Then he came the 3rd time and said to them, are you still sleeping and resting? It is enough. Mali siya nga word ang paan kay sa akong kasing-kasing. It is enough. Kana siya nga word. Ang akong gigamit nga Bible is New King James Version. I do not know kung sa inyong gigamit. Pero na-ay word din na, sa uban nga version na ay word din na nga it is enough. Sa NASB na, aba? Na, NIV. It is enough. Balik kong susi sa inyong mga Bible. Na, it is enough. ESV, it is enough. Na, it is enough. So it is enough. Ingon si Jesus, pagbalik ni Ginoong Hesus katulong, ay gayon nga nibalik siya. Nga nakita lang niya pong hinanok tulog silang Pedro, Juan, Santiago. And siya, it is enough. Grabe no? The hour has come. Behold, the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Rise up and let us go. See my victory. Unsa ka ambot pasabot ni Ginoong Hesus sa diyang niingon siya nga irisin. Diri ta mo concentrate mga igsuon sa diyang niingon siya nga irisin. Usay diri sa irisin na, husto na, igo na. Tama na. Husto na, igo na, tama na. Tama na, sakto ba? Tama na. Husto na, igo na. Muna yung tayo mapisaya sa edisina. So it is enough. What Jesus meant when he said edisina. Number 1. Enough, meaning enough struggle. No? Enough struggle. Submit to God's will or submit to God's perfect will. In other words, it is already settled. Sa 35 ug 36, ingon din hawa igsuon. Ingon dito, he went a little farther and fell on the ground and prayed that if it were
possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Kabalugid ko, ang tanang butang, posible kaya kanimo. Take this cup away from me. Ipalabay ning upa sa kasakitan. Wala siya. Nevertheless, not what I will, but what you will. So it is already settled na nahuman na. Meaning, enough struggle, submit to God, God's perfect will. Mo na siya ambot pasabot sa it is enough. No? There are times sa atong kinabuhi nga grabe ta mo agulo. No, grabe ta murag mo result ta sa Ginoo nga we don't want to submit His perfect will. Lord, nga kung mahimo, Lord, kanang pwede ba nga ang ako lang gud ang matuman, dili lang, Lord. Doon na may membro sa una nga siya nga. Mo-support lang ko sa church, mo-hatag lang ko sa akong, mo-share lang ko sa akong pastor, mo-hatag lang ko tithes, mo-share ko sa mga kaning buluhaton. No, mo-share ko sa akong kwarta sa mga buluhaton. Pero nag-ampugi ko, pastor, nga dili lang yun ko, taga ako nga pagsulay, parehaan ang mga pagsulay nga ilang nangaagian. Kay makita niya every na ay mag-testimony, grabe man yung mga kasakitan. Kasi nga, dili lang gid ko, pastor, anak ilang mga pagsulay nga dili lang gid ko ana. Basta kay mo suporta lang gid ko sa church. Wala na ba yung taon siya karon? Wala na siya karon, no? Wala na siya. Pero ingon ana ingon. Dito pag siya ni Pastor Sam nga dili man kaya sa Christian, dito sa mga pagsulay. Kaya sa mga pagsulay, diya ma-season ang atong faith. O diya matagong opportunity nga mo-grow ang atong faith. Because it is then nga when we are in the midst of trouble, nga makasangpit ta sa Ginoo nga, Lord, so diya na nato dayon, diya na dayon nato matawag si Lord. Kaya kung haruhay ang kinabuhi, dili ta mo grow sa atong faith. No, kung haruhay, kung smooth sailing ang kinabuhi nato, pero take note, pasanaan na ta sa grabe na nga mga pagsulay. If you are truly Christian, kaya ka mga panawag sa kanang with feelings na nga klase sa pagpanawag sa Ginoo, Lord, with feelings na tabang Lord. So, we are not exempted sa mga trials, persecutions, problems, sicknesses. Diba? Dili ta. Struggles in life. Basta gani ka struggle ta, nagpasabot kay buhi ta, basta ka struggle ta. No? The struggle ta kay we have that mind, we have that heart, we have that strength. Kunang kay struggle ta. But, dini nga panahon na, ingon si Ginoong Hesus it is enough, meaning enough struggle, submit to God's perfect will. It is already settled. Diba? Tanaw, na-mention atong Friday sa atong evangelistic night, atong Friday. One of the point there nga nakita na ako is katong gisulti sa speaker nga siya the parable of the prodigal son. No? The parable of the prodigal son. Kabalo ba ta mga Kristohanon nga galak tagaw, kana bitawng ingon nila nga Kristohano ning wala na wala pero nagwawala. Kana bitaw i-allow ni Lord kay mo nang nahitabo sa prodigal son. He is already a son, anak na siya pero kay gusto man gid siya magtuman sa iyang kagalingon nga magkinabuhi siya nga kanang halayo sa kanang kuan sa iyang amahan, di paundayunan sa iyang amahan. Pero niabot ang panahon, kinawaldas na ang tanan, nga pangayo nga bahandi sa iyang amahan, niabot ang panahon nga naglisod siya. O grabe nga struggle. Kay siguro ang primero niyang gibati nga kanang ulaw na kay balik sa akong papa, kay giwaldas na raban ako, nahurot na ang akong bahin nga pangayo na ako niya. Di ako karon naglisod na. To the extent ka ilog na siya sa pagkaon sa baboy. Kay grabe na nga kagutom, kagibati niya. Grabe nga struggle. But because he is a son, though he is prodigal, pero gihulat yun sa iyang amahan nga mubalik yun siya because the door is always open for him to come back. Mubalik yun siya. So gialaw tanan. Gialaw tanan nga mahitabo yun nga kalisod. Gihulat. Diba? Sa parable of the coin gipangita, sa parable dito ko na struck ba?
tinuod, no? The parable of the coin, the parable of the sheep, no? Gipangita. Gaan gani ang 99 para lang pangitao ng isa. But pag abot is prodigal son, wala gipangita, gihulat. Nana, ang atong kahimtang Kristiyanon. The Father, the Heavenly Father is just waiting for us to come back to Him. O kay gahulat ang amahan, layo pa. Ingon, kabalo ba ta? Even our hair are numbered. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ilado kayo ta sa Diyos. Gamay lang nimo nga tikang forward, coming back to Him. Baluan na ni Lord. And halfway, yakong tagbuon ina. Si Lord ka mahigugmaon tayo. Grabe no, layo pa kayo ang prodigal son. Ilado na kaayo, the tip of his hair, kita na sa amahan. Ditagpo, nagpumbira kay my son is lost, but now, he's back. Grabe, no? So, yalaw ang struggle. Ma-feel na to kung unsa gibati ni Ginoong Hesus during the time nga nakita niya ang padulungay nga mga kasakitan. Lansang siya sa krus. Nga nag-resolve siya, nakig-resolve siya nga, amahan ko, pwede, ipalabang lang ning kupa kaning grabe nga kasakit. Nga akong agian, nga akong i-undergo, nga to the point nga ilansang ko sa krus. Pwede ba, Lord? Pwede ba? But because he was submissive to the Father, ingon siya, but not according to my will, but according to your will. Nanapat ka submissive nga to sa atong Ginoo. That's sometimes we need to think, Lord, I know that you are always in control. Whatever may happen, kamalugid ko, Lord, ya, sa unahan na, kay kiandam nga luksanan, na ilintan. Kay dili nimo i-allow niya. Ang Corinthians sa nga will never allow temptation to come nga dili nimo maarangan, dili nimo makaya. And that's why with Pastor Sam, today nga wala si Pastor Sam, ingon ko, Lord, can you not give me a choice to say yes or no? To choose to follow or not to follow? Pwede, Lord, tagaan ko ni mo choice to say yes or no? Kay, murag nakuratan ko. Murag, bago pa ko naka-recover, pagkuha ni mo sa kong anak. Kuya, Lord, murag wa ako kasagang. Kay, ambot og naka-recover na ba ko pagkawala sa akong anak. Niya here comes, niya napod. Struck down na pod ko. Hagpa na pod ko, Lord. Pwede. Tagaan ko ni mo choice to say, to choose kung usay gusto na. Pero wala gid ko'y nabati nga tingog gikan sa Ginoo nga feeling na ko murag nahurot na nga akong luha og kangatagak walay tingog ang Ginoo. So Lord, I have no choice. I have no choice but to say yes. Kay ngano, ang tinuod nga Kristohanon, wala nay will. Wala nay kaugalingong will. Ang will na ni Lord dapat ang matuman. From the time that you have received the Lord Jesus Christ in your heart as Lord. At iman iragot, Lord. Meaning to say, kay gidawat nimo siya nga Lord, then you have no choice anymore. Wala na kay kaugalingon nga choice, kundi kung unsay choice ni Lord. Dili pa kasabot usahay, yes Lord. Usay makaingunta nga marag mahilang kita sa kanta, no? Mayra ta sa kanta, yes Lord, yes Lord, yes Lord. But ang will lang gihapon ato ang katuman, dili lang gihapon ang will ni Lord. So I have no choice, Lord, but
to accept the challenge, to continue to move on and follow you, I have no choice. Pero Lord, strengthen me. Kapalo bata, during the time, hapa na si Ginoong Isus sa yuta. Kaya wala na siya mabati. Wala siya mabati, katulo siya naghangyo. Kung pwede, amahan ko, ipalabang lang ko aning kupa sa kasakitan. Walay tubag ang Diyos. Ihapa siya. Dunay anghel nga niabot. No? Dunay angel nga niabot o nag-comfort kaniya. During the time nga nihapa siya sa yuta. Inana po na nga itong kinabuhi. Kung sensitive lang ta mga igsoon in the midst of trials, problems, persecution, na ay comfort nga ipadala ni Lord sa matag kinabuhi natong tanan mga Kristohanon. Unsa lay kulang nato because we are not sensitive of the moving of the Holy Spirit, of the moving of the Lord in our lives. Dili inaana si Lord ka brutal kaayo nga kung moalaw siya sa usa ka butang nga mahitabo nga dili siya mo lagi ingon ko nga at the same time moalaw si Lord but at the same time he is always in control and he will always provide comfort sa atong kinabuhi. It is enough. Husto na ego na nagsabot na ta, the issue is settled already. Kay kung tanaw ra gud kay kung dili mo submit sa perfect will si Ginoong Hesus, naay maluwas? Naay makalangit? Wala. Because it is only through Him and in Him and because of Him that we can enter into eternal life. Nga makasulod kita sa gingharian sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And He promised us, let not your heart be troubled. Believe in the Father. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go. That's why He need to die. Inanglan mamatay siya para may balik siya dito. It is very expedient that I should go away so that the promise of the Father, the promise of the Holy Spirit, no, the promise of the Father with the Holy Spirit shall come. Kaya kung dili ko mo go away, dili mo abot ang Holy Spirit. So it is very expedient. Ano siya, importante kayo nga I will go away. But ang senaryo, dili kalikayan nga sakitan ta, no? Sakitan ta. But maybe, nangakuratan na lang ang mga apostolis during the time, kaya tungod kay nag-careless lagi sila, grabing hinanok nila, wala nila na-perceive, unsay mahitabo during that night. Nas tungang gabi na, kakakadlaw na siguro, no? Nga, diha sulod sa Gethsemane, kani sulod na ang mga sundalo. Aron dakpo na si Ginoong Hesus. Sakit kaayo tanaon mga igsoon kung makakita mo because mura siya hayop nga gibugpusan og pisik dayon giguyod. Unya daghan kay mga sundalo. Nga dili na kinahanglan anaon because he willingly submit kay kapalo siya mo undergo siya. Siya pagani nagtunol siyang kamot para pusasan. Pero gibugpusan pag siya pisik. Dayon ay siya gidala dito sa dapit ni Caiphas. It is enough. Meaning, enough struggle, submit to God's perfect will. Walay kadaugan kung walay kasakitan. No? We need to first undergo kasakitan in order to gain victory. Dili ta makabat ani maigsoon, dili siya matawag kadaugan kung wala ka ni undergo una sa kasakitan. Aya nimo ma-identify, ma-distinguish nga, yes, victory gyud ni. Kay
Sa miagi, grabe ni nga kasakitan. Ug nakalabang ko, muning matawag yun nga victory. Ay, dili man siya matawag nga victory kung wala ka nag-undergo una sa kalisod o kapait. Diba? Pero nalabangan yun. Aya pa ni balik ang prodigal son. Pero grabe nga struggle. Mubalik ba ko? Dili. Mubalik. Kung ikaw ka, sa time atong prodigal son nga, makikilog na, para lang mabuhi, no? No? In order to continue to live, makikilog na lang siya sa pagkaon kay grabe nakagutom. Kaya wala pa siya naanad sa kalisod. Kaya dato baya sila. Grabe nga struggle. Hangtod, niabot ang panahon nga nakahuna-una siya. Dito sa amo. Grabe, kalami ang mga pagkaon. Kaya bisan gani ang among mga helper, ang among mga binatunan. Lagmi kay mga pagkaon. Nga ni ako dire, mura ko og makililimos. Labaw pa siya sa makililimos. Grabe nga struggle. And then finally, he made up his mind and come back. Mubalik dito sa akong papa. Mubalik dito sa akong papa. Diba ang mga backslider ng mga Kristohanon, grabe nga struggle. Grabe nga struggle. Kaya i-allow ni Lord ang maong nga hitabo just to come up your mind, your decision na balik sa Diyos. Balik sa Diyos. Balik sa pagpangalaga sa Diyos. Kaya wala kayo lain makadala nato paingon dito. Si Lord Jesus Rabi. Si Lord Jesus Rabi. Siya ragyod ang mamahimo nato nga gabay gikan diri ug paingon dito. Amen. The second one nga makita nato diha sa it is enough nga word is enough time. Kung sa permiro, enough struggle, dili sa ikadwa nga enough. Enough time. Insakto na, husto na, igo na kay nga oras, igo na kay nga panahon na, sakto na. Kana bitawng ripe na kayo, hinog na kayo, enough time na. You have to decide. Pag ingon niya, pagbalik niya, tulog pa ang mga disipulo. Ingon siya nga, it is enough. Insakto na, husto na, undang nagtulog-tulog. Undang na usik-usik sa oras. Panahon na, oras na. Anak, ambot pasabot. Natulog lang yapon mo, tanaha. Time's up. Time is up. Time is up. Nga, marap ito, gatesta, marap naata sa classroom ba? 1, 2, 3, 4. Time's up. Hold your paper. Hold your ballpen. Time's up. Ingon ana, mga igsuon. Nakaingon ko nga, yes Lord, kausik-usik na yun mi sa among oras panahon. Time is of the essence. Hapit na mo balik si Lord. Hapit, the end has come. Inaana ang pasabot, no? Time, enough time. Meaning, the end has come. Mauna ni ang oras, kapadulong na. Mauna ni ang oras nga dakpo na ko, itaral na ko, tulog-tulog lang yapon mo. Nag-expect pa naman ko sa suporta ninyo. I need moral support. Pero nang tulog lang yapon mo, naghagok-hagok lang yapon. Enough time. Muna yun, it's 37, 38. Ingon din then he came and found them sleeping and said to Peter, Simon, are you still sleeping? Could you not watch 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Dili espiritu sa Diyos, kundi ang espiritu ng tawhanon kaay sa nga tanan nga, though we wanted to follow Christ, we wanted to follow the will of God, pero ang atong spirit baka na bitong ang human spirit nato maoy prevail. Kanang hinahanglan kayog tulog, mao na
Di ba kabantay, murag gusto ko mag-pray. Naana sa ato. Our spirit wanted to pray. But our flesh is weak. So, ang panginahanglan nun sa atong flesh, mo'y gapatigbabaw instead of our spirit. Kay gusto ta, kabalo ba mo how to motivate sa atong flesh? Kay we wanted to follow what the desire of our spirit. Ang atong spirit man good, in line na with the Spirit of God. So, wanted to do the will of God. Pero kay gapatigbabaw pagyapon ng atong flesh, no? So, how to motivate? Usay kapuyan ko o pray. Natural na siya. Gaabot na sa atong pagkagustuhan. But how to motivate sa atong flesh para mo prevail ang spirit? Inaani na siya. Lord, bahalag gamay ra nga oras ang ako ikatulog karong tibok gabi. Basta, himo lang nga quality. Kay, napulo pa man nga oras. No? Napulo ka oras imong katulog sa tibok gabi, pero dili kalidad. Compared to 2 hours, 3 hours, 4 hours, but quality kaayo. So, istorya sa tanak. Istorya sa tanak. Bitaw, cellphone kay matantulgan malagi. Bitaw, mga video sa YouTube, matantulgan. Usahay, tulog na kayo, alas 12 na, launa na, i-push lang. Pag-abot kadlawon, itutuloy. Continue o i-continue o kuan. Inana tano, kanang ipadayon niya na lang ni mata na ako. Ako rin padayonon o tanaw nga movie. Hello. Pero, you have to motivate your flesh sa desire sa imong spirit. Nga, Lord, okay ra, Lord. Basta, 3 ka oras, 4 ka oras, basta kalidad, Lord, okay ra. Munang every time sa morning devotion, mayon ko, Lord, salamat kaayo, Lord, sa oras nga gihimo nimong kalidad, gihimo nimong kaning katulog nga kalidad, malinaw, hinanok nga katulog, Lord. Thank you, gid kaya anak, Lord. Yung matingala mapugkula, 3 hours akong tulog, 4 hours akong tulog, pero nakupapan man po na ko ang akong mabulatong tibok adlaw. Okay na, Lord. Okay ra kayo na, Lord. Okay ra kayo. So you see, it's just a matter of, gani, struggle gani ta. Gani ka na struggle. Struggle is normal. But you have to motivate your flesh by or through the desire of your spirit. Imposible po kaya Kristuhanon ka, unya walay desire ang imong spirit to prevail. Nang nahitabo ang Ginoong Hesus, di prevail gyud siya. Nga nasettle ang tanan. That's why ingon siya, it is enough. Struggle is enough. Enough time, meaning time is up. No? Nga, buntag na, ingon pa kag tulog pa mi, Lord. Buntag na, time is up na gani. Morning is up. So, enough. Buntag na. So, pag abot sa mga sundalo, kanang kakakita ng medyo hayag na. Because nahitabo na nga kanang last event during kadlawon. Tungang gabi siguro, kana siya nga Gethsemane nga event. Nagsugod siguro na sa tungang gabi, hangtod sa kadlawon, unya sa conversation na, kilom-kilom na, medyo ga-action na o hayag ang kuan. So, mo na ibut pasabot ni Ginoong Hesus nga enough time or time is up for you to wake up. O bangon na. Bangon na. Rise up. Stand up. Wake up. Open your eyes to the truth. Abrihin na ang inyong mga mata. Bukala na. Open your eyes. Stand up. Rise up.
sa mga Kristohanon, bisag kabalo na gyud ta nga, this is the will of God. Pero ang ato lang gyud gihapong will, ang atong gusto tumanon. Mo lang dili ta kaundang og result, di ta kaundang og struggle. Walay kahumanan ang struggle. Kay dili man ta unas na dili ta submit sa kabubuton sa Dios. Og dili pa gyud gyapon ta gamata, bisag hayag na, buntag na. Kay the more ta nga dili mo mata, the more ta nga dili mo bangon, dili mo tindog, the more tang maluya. Kabantay mo? Ganun dugay, kahit tamrang ganahan, pag itag, tapos sa unlan, nana, tabon-tabon sa habol, nya, alas 10 na rin sa, kabantay mo kung inana nga bisag, adlawon akaing tulog-tulog lang nga punta, kabantay mo, himsog ta, baskog ta, aptik ta, dili, oy, luya. Luya, oy. Kaurang dili na taga nagtrabaho, di na taga nag-eskwela, tanaw sa oras, sige, sige, tulog, padahin lang yapon, na. Kaya gikapoy yung tinanaw sa YouTube, gikapoy yung tinanaw sa Facebook, kabantay mo, orang luya atong ginawa. Muna nga, ang pag-motivate ako sa akong flesh, no, pag na ako'y bation, maligoy noon ko, manlabahin noon ko, kanang pasingot, bitaw, manguan noon ko, map noon ko sa loob. Di, nagtulo-tulo ang singot, nalagsik ko. Inaana ba ang pag-counteract bitaw sa kaluya? Inaana po, Spirit. You need to be very busy in doing the will of God. Para God, Lord, I need to be very busy. I need to busy myself. Kay, aron dili ko magsigi, una ka Pastor Sam, aron di ko dali mingahon, o dili ko mingahon. Grabe ang emotional distress. No? Morning, buntag, udto, hapon, gabi. Kadlawon, udto, hapon, gabi. Murag, wala nagiluha mo gawas. Grabe nang pirmilag na ngoy. Dili. Kinanglan mabisi ko ani. Mabisi ko ani sa mga puluhaton sa Ginoo. So, I make busy myself. Nga, sa mga buluhaton sa Ginoo. Sa una, paano bang kais nga tanan? Relax lang tayo. Naman akong bana. Relax lang. Domingo, ano mapreparar man ko nga. Okay lang ko ipasabasa sa Bible. No problem. Pero karon, dangoy-ngoy tudo-tudo, Lord, Lord, provide me, Lord. Lahi, gid kayo sa una. Karon mag-provide me ka, Lord. Wangwa, me ko, Lord. Walang-wala, gid ko, Lord. Empty as in empty. Wala, Lord. Lord, basta magbasa lang ko, Lord, ikaw nag-ibahala. Pero abi ninyo, sayon ka, ayaw ito, kanang, sayon ka, ingnon nga, kanang, dapat mag-move on na ka. Dapat, Christian ba ka? Kamalubya ka sa pulong sa Ginoo. Why maing laki nga Kristohanon? Mahingi ko, walay, maing laki nga Kristohanon. Kasi Kristohanon diri nga, okay. Ako, mahingi ko, walang-wala. During the time pagkamatay ni Aaron James, after 1 year, si Pastor Sam, sige nag-inguna nga, move on na. Ayaw na sige hisgot. Move on. Kay, the more ka sige hisgot, mura bag, ang Ginoong katanaw, mas malipay parugar ka nga, kauban nimo imong anak ni ini nga kalibutan nga puno sa sakit, ana rugar puno sa balatian, wala day ka nalipay nga mas tsada ang yang nahimutangan karon kay kauban mi. Rugar, mas i-prefer gar nimo nga kauban mo sa imong anak dinini nga kalibutan kay kanamong duha nga mag-uban. Ana ba? Lagi no? Lagi sad. But after 1 year ha? But don't tell me to move on. Wala pa kayo mubulan. Mag-move on ako, it's easier said than done. So yun kayo sulti. Move on na. Sige, bahilo ta. Bahilo ta lugar. Sige. Ikaw lugar na ako lugar ni mo. Wala pa yung 1 month. Hallelujah. Kaya karoon pa man 22 mag 1 month. No? Lisod. Siguro pagkabot 1 year, time's up na. Time is up na.
Pero, ang Bible gayon nga, there is time for everything. There is time for everything. So siguro sa pagkakaroon, pero mo lagi ako ingon, giunsa na ako pag-counteract. Gibisi na ako akong kaugalingon diya sa pagpamuhat sa mga buluhaton sa Diyos. Ingon ana, karon malagsik ka. Bisiha gani na imong physical nga aspect sa mga buluhaton. Malagsik lagi ka. Kag inana po ang imo sa imong espirituhanon nga aspeto. Pagkabisi sa mga buluhaton sa Diyos, ayaw sa kalibutan. Sa Diyos lang. Kay always alert ka gyud. Hala, hapit na day mo balik ang Ginoo. Kung magbasa ta sa mga prophetic books, makita nato ang kahimtang karon sa Israel. Makaingon gid ka, Lord, hapit na gid ay ka mo balik. Ubo na lang gid ay ang among kinabuhi nini nga kalibutan. During the time buhi Pastor sa magisgot mi sa kanabitang mahitabo in the last days, no? In the last days. Nga atong mga bata karon moingon gyud ko nga murag kini sila ang mo-undergo gyud ni anak nga kanang great tribulation, no? When Pastor Sam tinuod na pero kita siguro murag dili na ta mo-undergo ana kana nga mga great tribulation kanang nasulat sa kuan kanang Matthew, Luke or kanang nasulat diya sa Revelation murag dili na ta mo-undergo ana kay taas naman ang atong edad nga mawala na tanin niyang kalibutan luoy lang ning mga bata nato mga apo. That's why manggani importante ka i-nurture gid sila sa word of God kini mga bata mga gagmay pa kayo no. That's why naatay mga evangelistic night gahimuon, naatay mga kids ministry gahimuon para at least ma-nurture sila, andam sila sa inevitable time nga kanang mahitabo gyud kanang gisulti din nga grabe nga kasakitan kanang gisulti sa Revelation nga grabe nga mga balatian nga mga bot nga grabe 7 plagues, 7 bowls kanang gikuan sa Revelation. Mo-under ko sila ano. Dahil naging Pastor Sam, dili na ta mo-under ko. Una sa tanan, taas ng atong edad, siya, dili na ta mo-under ko, anak, kini gid ang atong mga kabatanunan karon ana. Dahil ikaduha, kaning, kapit na gid mo balik ang Ginoo ma. Munang mubo na lang gid kaayo ang atong oras, panahon, ning ini nga kalibutan. Pag ando, di una magaday gid siya. Kay gikuha na madagid siya ni Lord. Dito ra magaday siya taman. Mas nakauna pa siya. Ano no? So, time's up. Pagmata na, no? Pagmata na. The end has come. Ingon si Ginoong Hesus, abot na ang oras. Tugtulog lang yapon mo. Itaral na ko. No? Yan siya, watch and pray so that you will not enter into temptation. Di, unsa man, naatubang gid nila, nga babagid nila ang tentasyon. Kay si Pedro, katulog gid niya, gilimot si Ginoong Hesus. Unya, gilingi pag siya ni Ginoong Hesus, sakit ka ito. Pero ang nakatsada ni Pedro, kay nagbasol gid siya. O naghinulsol, lahi man ang basol, no? Naghinulsol gid si Pedro, kag grabe nga dangoy-ngoy niya. O grabe yun ang gibahati ni Pedro during that time. At ang pag-reinstate na sa iya, ingon na siya, Peter, do you love me? Wala to nga time nga na-reinstate yun balik because naghinulsol si Pedro. Judas, wala yun, no? Kaya grabe, naghikog hinuon siya. Wala siya nahatagi yun ang chance. So, time is up. Time is up. Mga Kristohanon, time is up. The end has come. No? E basin ang tentasyon nga moabot sa ato, pareha gyapon tang Pedro. Wala ko kaila. Christian born again man ka. Dili man. Di ba Christian ka? Dili oy. Kay maulaw gitag confess no? Na iyon na ba nga whoever confess me before men will I also confess before my Father. Insang moangkon nako ka Dios sa tubangan sa mga katawan, ako po nga, well done, my good and faithful servant. Wala ang Ginoo. Enter into my rest, enter into my domain. Wala Ginoo. Kisay ka kaulaw diri hisgot mahitungod kan Jesus. Hapit ng Holy Week, di ba?
dapat i-practice nato na on how to share about the Lord Jesus Christ. Kay kung dili maigsoon, grabe, gaduot ang harvest hunon sa kalibutan ng duot. The harvest is plenteous. Nya here comes kita mga Kristohanon, dili natong bukahon ang atong mga ngabil aron i-share ang sulbad sa sala. Diba? I-share ang sulbad sa sala. Kinsa may sulbad sa sala? Si Ginoong Hesus. Kamatayon ni Jesus sa cross. Mara gito'y sulbad sa sala. Mo acknowledge lang ka si Ginoong Hesus Dios o mo dawat ka nga Ginoo siya ug manluluwas nimo nga siyang nagpakamatay sa cross para bayaran ang mga sala kay wala may laing demand payment sa sala. Katuro man kamatayon ni Jesus Christ. Imo man sa Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. It is the gift of God. Gasa si Ginoong Hesus. Kung wala siya nagbayad, no? Grabe, fully paid ang sala sa tao dito ibabaw sa krus. For the wages of sin is death. Bayad sa sala, kamatayon. Kinsa mga kamatayon. Walay lain nga mo pasar sa payment nga himuon dito nga kamatayon sa krus gawas sa kamatayon ni Kristo. Dili anghel ang muluwas, dili ang mga propeta ang muluwas sa sala sa mga tao kun dili si Ginoong Hesus gyud nga taga dito sa langit nga moanhi gyud dinhi aron bayran ang sala pinaagi sa kamatayon kay wala may laing demand payment. Kamatayon gyud. Praise the Lord. Grabe no. Unya ang tao nga dili mo ilaana nga kamatuoran nga katong kamatayon ni Ginoong Hesus sa krus, mao to ang demand payment, unya fully paid, sadyang namatay siya. Dili mo rin, ikaw ang magsulun, imong bayad, ang imong sala, pag-abot na sa ikaduhang kinabuhi, unya katong nga payment, eternal, walay kinutuban nga klase sa bayad sa sala. Because hell. Usa, ang tao, kita nga anong chance ni Lord, while we are still here on earth, you have the chance to acknowledge Jesus Christ as God, as Son of God, and receive Him in your heart as Lord and Savior. Meaning, nag-ilak ka nga ang kamatayon ni Kristo sa krus, moto'y bayad sa sala, o moto'y nagpapas sa mga sala, nga nahimo nimo ikan pa kaniadtos gamay pagkahangtod karon nga dako na ka. Kay walay lain nga makadilit. Computer pa, walay lain nga paagi nga modelete sa atong mga sala. Si Ginoong Hesus. Kay kung dili mo ilang tao, unsa man tong kamatayon niya sa cross? Useless di ay. Walay kahimuan, walay gahom nga ni effect, walay gahom nga ni resulta. Char-char lang rugar to nga kamatayon ni Ginoong Hesus sa cross. Because there's a lot of people karon dili mo tuo. Nga Dios si Ginoong Hesus, so dili mo ilang nga Ginoo si Ginoong Hesus, that every knee should bow down and confess that He is Lord. Daghang tawo karon dili mo ila. That's why gani usara gyud ang sala nga dili mapasaylo, rejection of Jesus. Kahit anong klase sa sala, mapasahilo. Isan pag-unsa ka, kriminal, kawatan, unsa ka. Tigpanapaw, unsa nga klase. Mapasahilo. Pero, kanang i-reject nimo si Ginoong Hesus, unang usa ka sala, nga dili yun, mapasahilo. Kung nakahibalo lang unta ang tanang tao, may tungod dili nga kamaturan. Kaya mao ni ang tinguha sa Diyos. Mao ni ang desire Diyos sa At kabalo ba't mo nga, there are a lot of Christians karon nga moingon nga, Jesus is one of the way. Usa lang sa mga dalan. It is a blasphemy. Ngano man, anong usa sa mga dalan? Dagan day dalan. Okay, nadala lagi nato ang sinultian lagi sa una, sa daan pa nato nga bundok nga many roads but leads to one God. Pero wala man na sa Bible.
Wala sa Bible na. Ang atong nakita sa Bible, naingon si Jesus Christ, siya mismo niingon, ni-confirm, I am the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala man kibutan dito nga, I am one of the way. If you follow this way, you can, di ba? There's no other way. No? Wala gibutan dito nga, I am one of the way. No one comes to the Father if I am the only way. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dili na lang inanaw na, I am one of the way. Ana na lang. Ganun sumpayan pa the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wala na lang ng except through me. No one comes to the Father. Kung inaana manggaling, usa lang siya sa mga dalan. Usa lang siya sa mga daghang dalan. Anong sumpayan pa man, no one comes to the Father except through me. Pero daghan kaayo mga twisting. Daghan kay twist karon sa o ano, noon, mo lagi, kung mupahiuyon kita sa standard sa kalibutan, mo nang na ang matwist gyud ang kamatuoran. But we need to stay on track kung unsa gyud kamatuoran nga gisulti ni Lord. Pabilin lang kita. Bahala na dili ganahan sila sa ato. Pagpabilin kita, stay on track diha sa Dios ra gyud, no? So, tulo di ay. Sa katulo? Ay, paano? Sa to primero, enough struggle. Enough time. Next is, enough sleep. Sakto na. Gusto ng tulog-tulog. Gusto na. Kung ay ka gusto na ng usik-usik oras. Gusto na karon, gusto na ng tulog-tulog. Igo na. Kaning mga wife ra pa kay mayra bigay kay sila matulog, no? Nana nga. Pastora, wala ko nakasimba ganina, pastora, kay kanang dugay kay ko nakamata. Dugay kay ko nakamata, pastora, kay ko nabilar magkuka siguro sa cellphone. Nakatunga man siya sa afternoon nga buluhaton sa wife. Pero sa morning, wala lagi siya kasimba, siya dugay, kaya ko nakamata, pastura, nga no man. Ganong dugay po ka nakakmon. Amot, pastura, uy, basta kayo, alas 11 na ko nakamata. Alas 10 pa ka to, alas 11 na ko nakamata. Nga, umaani ko diri, late naman ko, ulaw, nakaayo. Ana, nga malagi ka karon, siya nga, nakamata naman gud ko ganina, mga alas 11. Hallelujah. Kanang, we need to have a determination. Tomorrow is Sunday. Therefore, matulog ko sa iyo karon kay ang ugma, dili na ni ako. Ang tomorrow is not mine. Sunday, magod ugma. So therefore, matulog ko sa'yo karon, aron di ko mabilag. Ang problema, sa'yo lang ginagigda, pero ilibabad pa manggihapon sa cellphone. Bilar gihapon. So enough sleep. Tanaw, ang kinabuhi na itong Kristohanon, usay, tulog-tulog. Kunya, kana bang, wala kay balo, 24 hours alert ang kaaway. Ang kaaway, 25. Tanawa, ang kaaway, 24 hours alert. Pero ang Kristohanon, tulog. There is time for everything. Diba? 360, unsa to, ay wali ni Pastor Thompson. Kung ikaw tagaan ka karon og 360,000 bato a day. Every day na kay 360,000 karon nya sunod adlaw 360,000 na pud yan. Nagtibo na imong 360,000. Mahimo gikang billionaire, sobra pa. Unya, unsaon na nimo paggamit? Na nito ba nga ipanghatag na ko sa mga pobre, itukod na ko sa mga kanang mga foundation, saon na imo paggamit for God's glory. Nana na siya mga igsuon, saon na nimo paggamit. So every day, we need to live one day at a time. Kay naay 360 nga gihatag ni Lord. So man na siya, time. So meaning,
usa lang na agahinan nimo tulog kanang imong oras kanang imong katulog sa 360,000. Kanang imong katulog usa ra na siya nga gahinan nimo. Dapat mugahin po ka og simba, dapat mugahin po kag basa Bible, dapat mugahin po ka sa imong cellphone. O dili man nakalikayan. Naapoy time anang cellphone. Kaya wa may mind laki no. Pero you have to control the time. Ikaw ang naay power to control sa gialot ni Lord nga 360,000 every day. Ay, manday na, abi ko na kwarta. Kaya may panghatag sa mga pobre. At oras manday na, di manday na kwarta. Abi ko 360. Ikaw gid pastor, 360. Time manday na, abi ko kwarta na. No? So, ingon ana maigsoon. Divide na 360,000 every day. Dili ka kagahin og prayer, dili ka kagahin og daig sa Dios ana. Rugar imo na lang nahuruton sa tulog-tulog lang. Trabaho na yun, tulog, trabaho na pud, tulog. Pagmata, trabaho na pud. Lagi time rugar sa prayer. Lagi time rugar sa pag-attend simba. Hallelujah. So inanaway sa enough sleep. No? Nga, dili na kay, it is time to wake up na. It's time to wake up na. Muna ingon sa 39:40. 39 to verse 39 to verse 40. Muna yun, again, he went away and prayed and spoke the same words. And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy, and they didn't know what to answer him. Parang, Peter, are you still sleeping? It's already morning. Di ana gani, ang mudakop nako, ni ana gayang mutaral nako kamo to. Lang gyapon mo. Grabe no? Dili na, wala na sila unsa pa may ila ika-depensa, wala na. Hurot na ang oras, hurot na ang time sa katulog, hurot na tanan. Di na sila kapanagang, naanang kapadulong na ang mutaral kang Ginoong Hesus. Sila pa naman unta ang expect ni Ginoong Hesus nga mahatag moral support during the last hour. Kay patyo na siya, taral na siya. Amen. Hallelujah. Hinaot maigsoon nga natay na kutlo karon no, meaning kaning putpasabot sa itisinap. Kabalo ko tanan version sa Bible na agyo itisinap. So ang putpasabot sa itisinap, what the Lord Jesus Christ meant when He said itisinap, enough struggle, submit to God's perfect will. Dahil enough time is up. Dahil enough sleep. The end. So it's time to wake up. The end has come. Amen? So we should always be alert in managing our time. We should always be alert in managing our katulog. Kay kung padayon tang magtulog-tulog, ang Kristohano nato, delikado kayo. At rest, tulog-tulog. Tanawa, gilimod si Ginoong Hesus. Hinaot nga dili nato ilimod si Ginoong Hesus. Aning kapadulong nga Holy Week, hinaot nga, let's open our mouth and share the gospel. Share the goodness of God. Share about salvation. Share about forgiveness. Importante kayo. Mga tao karon grabe ka insecure kaayo sa forgiveness. Wala sila kay balo, unsay kapasaylo, unsay gi-provide ni Lord nga forgiveness. We need to be very secured when it comes to forgiveness. Kay ang bayad, grabe no, ang bayad dili basta-basta kamatayon ni Kristo ito sa krus. Wala tay time to be insecure, to become insecure. Wala gyud kay gitapos sa Ginoong Hesus dito. It is finished. Di ba? It is finished. Natapos na. Unsa pa ban i-create nato nga mga pundok para lang nga ma-secure ta sa atong kaluwasan. Wala na. There's no need to establish another group or religion or pundok para ma-sure nato nga mapasaylo ta sa atong mga sala. Katurag yun. Kamatayon rin ni Ginoong Hesus.
So when it comes to forgiveness, kapasayloan, we need to be secured as in secured because of the Lord Jesus Christ. Death on the cross, wala ay lain nga bayad o solusyon. Kung naa ka karon sa kahimtang nga, marag insecure kay ka nga, praise the Lord, basig maimpirno ko. Oh, unsa man nga klase nga sala? Ay, luhod sa Ginoo, dangoy-ngoy, pangay pasaylo sa Dios. Dawatas Ginoong Hesus kay mo personal nga Ginoo maluluwas. Aron masiguro nga mapasaylo ka. Because time is up. The end has come. No more struggle. Just come as you are in the sight of God, in the presence of God, in the presence of Jesus Christ. Alabala, pag hugaw ka, limpyuhan man ka, duol lang. Kay mao man ay gusto niya nga maduol ta, balag pulingit ta, nak, dali nak, kay ako kang hinluan, luguran, pupuan, pugasan, luguran, dali nak, kay mao na gusto na ako nak, muduol ka. San unsa pakakabulingit? Kay kung dili ka moduol na, dili ka gid ako mahinluan. Anak ta manggid ka, besan unsaon, anak ta gid ka. Wala si Lord. Anak ta gid ka. Dili ka gid nako madihar. Kay anak ta gid ka. Duol lang nako, bulingit kay ka, duol lang gyud. Inaanak atong kahimtang diya sa Ginoo, diya sa presensya. Amen. Yan yun ako tanan manindog, no? O dili nako tapuson na ang mensahe ni Lord pinaagi sa closing prayer kung dili na ako mahatagan og higayon katong uban nga gusto mo dawat kang Ginoong Hesus, gusto mo ila nga Dios si Ginoong Hesus ug mo dawat kang Ginoong Hesus nga Dios Ginoong manluluwas. Amen. You only have to close your eyes and then pray after me. Amen. Yungon natong atong mga mata. Ginoong Hesus, nagapasalamat kaayo ako sa kamatuoran o sa kasayuran nga ang kamatayon nimo dito sa krus. Mao gyud ay ang sakripisyo nga gihimo nimo aron ako makabaton sa kaluwasan ug maangkon ang kapasayloan sa sala. Kaya ang imong kamatayon maumanday ang bayad sa sala. Usa karon nining orasa, giila ko ikaw nga Dios sa akong kinabuhi. O gidawat ko ikaw karon nga Ginoo ug manluluwas sa akong kasing-kasing o kinabuhi. Pasaylo ako, Ginoong Hesus, sa akong mga sala nga nahimo. Sukad pa kaniadto hangtod karon. O salamat nga pinaagi sa imong hamili nga dugo nga miagas sa imong lawas ikan sa ulo ngadto sa tiil. Gihugasan nimo ko karon sa tanan nga mga sala nga nahimo. Salamat tungod kay sugod karon ang akong kinabuhi imo nang dumalahon. Sugod karon ug hangtod sa imong pagbalik ang imong mga plano mao'y matuman sa akong kinabuhi. Kining tanan, Lord, akong utugyan, dihakan, ug ako ang pasalamatan, pasidunggan sa akong kinabuhi, sugod karon hangtod sa umaabot. Pinaagi sa gamhanan nimo nga ngalan Ginoong Hesus. Amen. Tanan mo ingon, amen.